Tuluyan ang binasag ni Japet Aguilar ang mainit na pinag-uusapang Best Player of the Conference na nakuha ni Junmar Fajardo. Sa panig naman ni Junmar, ibinida nito ang kahandaan sa nalalapit na pagsalang ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Lagay ni Dwight Ramos sa Gilas na dumaan din sa injury, inilabas ni Team Manager Richard Del Rosario. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos magsalita ni Justin Brownlee tungkol sa issue ng Best Import ng Governor's Cup na nakuha ni RHJ ng TNT, si Japet naman ang lumabas para ipagtanggol ang nakuhang Best Player of the Conference Award ni Junmar Fajardo. Kung ano ang laman ng kanyang pahayag, narito ang report. Tutukan natin si Japet Aguilar sa report ni Arian Carlo F. Sacamos ng Spin.ph. Karapat dapat si Junmar. Out of this world si Junmar. Walang makakakumpit sa kanya. Pakiramdam ko bawat conference siya lagi yung best player of the conference eh. Ganyan siya kadominante. Siya yung heart and soul ng team nila. Iba siya. Pinaghirapan niya yon. Okay, so katulad ni Justin na sumaludo rin kay RHJ ng tanghaling best import, sumasaludo rin si Japet Aguilar kay Junmar Fajardo. Sa tikas na pinakita nito or ni Junmar habang naglalaro sa Elims and of course sa semis ng PBA Governor's Cup, parang wala naman talagang question dun eh. Karapat dapat at tanghaling best player of the conference. Hindi kasi bumababa yung laro niya kahit medyo nagkakaedad na si Junmar. Parang tingin natin mas lalong gumagaling habang nagkakaedad yun. Ganong kabigat ang isang Junmar Fajardo. Yung heart and soul ng SMB, mahirap magkomento pero kakaiba talaga kung andun siya kumpara kung wala siya sa roster, di ba? May kulang sa SMB kung wala siya, parang ganun lang yon. Actually, hindi lang sa SMB eh. Kahit sa Gilas Pilipinas, parang ang hirap i-imagine kung hindi siya nakasama sa Hanay nung gawin nila ang OQT dito sa Riga, Latvia. Siguro magre-react yung karamihan, magtatanong yung karamihan dito, di ba? Sasabihin nila, bakit natalo sa Ginebra ng semis? Well, para sa akin, ganun talaga yung laro eh. May nananalo and of course may natatalo. Sa kaso ng SMB, sila yung disgrasyang natalo doon. While yung Ginebra, sila yung nanalo at ngayon andito sila sa finals kalaban ng TNT ni Coach Chot Reyes. Ganun lang kasimple yan kasi pareho ang SMB at Gin Kings na may kakayahang umakyat sa finals. Depende na lang siguro sa sitwasyon na kinilalagyan nila dyan. Kung inilabas ni Japet Aguilar ang kanyang saloobin tungkol sa Best Player of the Conference Award na pinag-usapan sa apat na sulok ng PBA, pinasabog naman ni Junmar Fajardo ang kanyang kahandaan sa paparating na window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Sabay komento ng kanyang pagpapahinga. Narito ang report. Tutukan natin si Junmar sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Okay ako, maganda yung bakasyon ko kahit isang linggo lang yun. Kailangan yung pahinga na yun eh. Sa tingin ko sapat na yun dahil bukas balik practice na ako. Nag-practice na rin ako sa bahay. May court naman kami kaya okay kahit paano. Tuwing kasama kami sa Gilas, masaya kami kaya excited ako maglaro ulit at ihahanda ko sarili ko sa window na yon. So healthy na healthy ang isang Junmar Fajardo ha. Walang problema sa katawan niya. Base kasi sa kanya, nagpa-practice naman siya sa bahay. Ibig sabihin, handang-handa siya dito sa second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Dinig natin matapos ang finals ng PBA, ilang araw lang magsisimula na ulit ng practice yung Gilas. Tamang-tama yon kasi mabigat ang kalaban nila dito eh. New Zealand at Hong Kong. Katulad ng sinasabi natin dati pa, yung Hong Kong okay pa yon. Pero yung New Zealand, medyo mabigat na tas na po yun. Lagi kasi tayong bokya sa kanila, di ba? Kaya siguro malalaman natin kung ano na yung improvement ngayon ng pambansang koponan na hawak ni Coach Team. Anyway, fresh naman ang Gilas mula sa kampanya nila sa Riga, Latvia or dun sa OQT, sa Olympic qualifiers, di ba? Nakapagtala sila doon ng panalo, partikular sa Latvian Nationals. So parang kung sisilipin nating mabuti, may forma sila ngayon kumpara ng mga nagdaang pagsalang nila sa torneo ng FIBA. Inspired sila, sabi nga nila, di ba? Lahat excited, especially ngayon. Buo yung roster nila, maliban siguro kay Jamie Malonzo. Andiyan kasi si Kai Soto na hindi kinayang maglaro sa OQT versus Georgia matapos manalasa sa team ng Latvia. Andiyan din of course si AJ Edu. Kaya medyo may mga bigs na pwedeng isabak sa New Zealand kasama ni Junmar Fajardo. Habang handang-handa si Junmar Fajardo sa laban ng Gilas sa paparating na second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, usap-usapan naman ngayon ang lagay ni Dwight Ramos sa pambansang koponan. At mula sa isyong yan, tila nagpakalma naman si team manager Richard Del Rosario nang makausap ng media. Kaya ang tanong ng bayan, ano na nga ba ang pag-asa ng Gilas kay Dwight Ramos? Narito ang kanyang pahayag.
Tutukan natin si team manager Richard Del Rosario sa report ng One Sports. Nagtamo si Dwight ng minor injury ilang linggo na yung nakalilipas kaya hindi siya naglaro ng ilang laro. Kinausap namin yung kanyang agent at sinabi niya na malapit na siyang gumaling. Inaasahan namin na magiging bahagi siya ng koponan kapag nagsimula na yung training. Magiging bahagi siya nito. Okay, so doon tayo sa magiging parte si Dwight Ramos ng team na sasabak sa qualifiers ngayong November 21 po yan versus New Zealand at Hong Kong sa November 24. Umaasa si team manager Richard Del Rosario na makakasama si Dwight. Luckily, naglaro na po si Dwight sa B-League. Ibig sabihin, okay na siya at pwede na rin siguro siya dito sa qualifiers. Hindi siya pwedeng mawala. Mahalaga yung papel na ginagampanan niya dito, di ba? Kung titingnan natin mabuti, siya yung pinaka-consistent dito sa Gilas sa roster ng Gilas. Palagi siyang kasama dito. Hindi siya nawawala dito kaya medyo may kulang kung hindi siya makakasama. Pero ayun na nga naglaro na po siya dito sa B-League. So ibig sabihin, good news po yun para sa pambansang kupunan. Yung last na interview sa kanya ng media sa Japan, sinabi doon ni Dwight na okay na siya. Maganda na yung kanyang kondisyon. Kaya kung pagbabasehan natin yon, walang dahilan para hindi siya makabalik dito sa Pilipinas para samahan ng Gilas Pilipinas na minamanduhan ni Coach Tim Cone. So guys, maraming salamat.